Ohayo gozaimasu minasang, magandang araw sa inyong lahat. So, pag-uusapan natin sa video nito ay ang illustration problems ng driving test dito sa Japan kasi yun yung pinaka-importante kasi 2 points yun. Bawat illustration problem or bawat situation or picture na makikita natin, mayroong 3 questions. So, kailangan nating masagot yung 3 yun. Kasi 2 points nga yun. Pag nasagot natin yung 3 ng tama, 3 questions, nasagot natin ng tama, true or false, makakakuha tayo ng 2 points. Pero dun sa 3 na yun, kapag nakakuha tayo ng isang maling sagot, wala tayong points. 0 point. So, kailangan tama lahat ng sagot natin para makuha natin yung 2 points sa bawat picture. Okay, ito lamang po ay continuation dun sa mga nauna kong uploads. So, kung hindi nyo pa napapanood, mayroon pang yung question 1 to 50 tsaka 51 to 90. So, bawat item dun ay 1 point each. So, dito naman sa illustration problems, 2 points each bawat item or bawat situation. So, kung di pa po kayo nakasubscribe, ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. So, paki-subscribe naman and then paki-like naman yung video nito. And then mag-comment po kayo sa baba kung mayroon kayong mga katanungan. Okay guys, let's go. So, number 91. So, ito yung illustration niya kung makikita natin. You are driving along at 30 km per hour. What kinds of things should be careful of? So, mayroong bike sa harap mo. So, mayroon ding dalawang bata dun sa unahan. Dalawang bata ba yan? O basta mayroong dalawang tao or bata dun sa unahan, sa gilid. And then tingnan din natin yung room mirror, yung sa likod natin, and then yung side mirror, tingnan din natin. So yan. So yan yung situation sa illustration na to. And then, sa baba, yung mga tanong, 3 tanong yung kailangan nating masagot para makakuha tayo ng 2 points. Okay, number 1. The cyclist and the children may not have noticed my vehicle approaching. So, to be prepared for any sudden movements, I'll reduce my speed so that I can stop at any time. So, tama yun. So, kasi di natin alam na baka hindi tayo napansin ng nagbabike tsaka ng mga bata na mayroon palang kuruma or mayroon palang sasakyan, paparating na tayo. So, kailangan natin mag-reduce ng speed para in case na mayroon mang tumawid dyan o biglang pumunta sa harap, makapag-brake tayo agad. So, ang tamang sagot dito ay true or maru. Okay, number 2 naman. It would be dangerous to pass the bicycle and the children at the same time. So, while I have the chance, I'll accelerate and overtake the bicycle. So, mahirap daw kung sabay mong overtaken kasi magkabilaan sila eh. So, ang gagawin mo daw ay overtaken mo na yung bike. So, bibilisan mo para ma-overtaken agad yung bike bago pa makarating dun sa dalawang bata. Kaso, pag nag-accelerate ka ng more than 30 km per hour, so, hindi natin alam kung yung bicycle biglang lumiko papunta sa kabila. And then yung mga bata naman biglang tumawid papunta sa kabila. So, hindi tayo makakapag-brake. So, mali. So, ito ay false. So, hindi tayo pwedeng magdagdag ng speed para mag-overtake sa isa. So, ito ay false or batsu. Okay, number 3 naman. If I keep driving as I am now, I won't be able to respond to any sudden movements of the cyclist or children. So, I'll reduce my speed and maintain a distance behind the bicycle until I pass the children. Okay, so mag-slow down ka and then dumistansya ka dun sa bike para malagpasan nyo pareho yung mga bata. And then saka ka mag-overtake sa bisikleta. So, yun yung magandang pwede mong gawin. So, gagawin natin, ang sagot natin ay true. So, pwede kasi yun. So, safe yun na gawin. So, maru or true. Question number 92. So, ito yung situation niya. Mayroong truck na nagbababa yung
yung driver nagbababa ng loads. So mayroong truck sa harap na naka-stop. And then sa unahan, mayroong pedestrian. So di natin nakikita kung may pedestrian ba natatawid or wala. Mayroon lang pedestrian lane. And then sa likod natin, room mirror, wala namang kasunod. And then sa side mirror, wala rin. Okay. So yung tanong, ito yung tanong. There may be, number 1, there may be pedestrians on the pedestrian crossing on the other side of the parked truck. So after I pass by its side, I'll come to stop before proceeding in front of it. So pag mag-pass ka dyan or mag-overtake ka, titingnan mo, i-check mo, mag-slow down ka dun sa harap ng pedestrian para ma-check kung may tatawid ba o wala. Mag-slow down or mag-stop ka para sure. And then bago ka mag-proceed sa or magpatuloy. And then number 2, the door of the truck might open suddenly. So I leave sufficient space to its side and proceed at a speed at which I can stop at any time. And after I pass it, I'll come to stop before proceeding in front of it. So kailangan mo magbigay ng space dun sa truck kasi baka biglang bumukas nga, di ba? Yung pinto. Baka mayroong bababa. Halimbawa yung driver bababa pa lang. And then, kailangan mong mag-reduce ng speed din kasi mayroong pedestrian crossing sa harap. So, kailangan din natin i-check yun kung mayroon bang tatawid sa pedestrian crossing. So, pwede tayo mag-stop or mag-slow down before sa pedestrian crossing. And then, saka tayo magpatuloy. So, ito ay tama. So, pwede natin gawin yung ganun. So, safe gawin yun. Kaya ito ay true or marut. And then, number 3, I want to pass by the side of the truck while there are no oncoming vehicles. So, I'll accelerate and proceed. So, dahil wala pa daw na kasalubong, so, bibilisan niya na mag-overtake or mag-pass dun sa truck. So, tama ba yun? Tama bang gawin yun? Bibilisan natin. Pero, mayroon nga pedestrian crossing, so, hindi tayo pwedeng mag-accelerate. Kasi nga, di natin nakikita kung mayroon bang tatawid o wala. So, ito ay false. So, bats. Okay, number 93. Question number 93. Ito yung picture niya. Ito yung illustration. So, mayroong truck na kasalubong and then mayroong pedestrian sa gilid. And then wala pa siyang sidewalk. Pero mayroong pedestrian sa gilid. So, kailangan nating mag-ingat. So, 30 km per hour yung takbo natin. You are driving along at 30 km per hour. What kinds of things should you be careful of? So, yun na nga. Yan yung situation. Tingnan natin yung room mirror sa likod. Wala ba? Or mayroon. And then side mirror. Kung mayroon bang bike or motor na magpapas. Okay. So, parang wala naman. So, question number 1. I think if I hurry, I can pass the pedestrian before the oncoming vehicle gets near. So, I'll increase my speed and keep driving. Okay, sabi niya, yung situation dito, ang gagawin niya daw ay, sa tingin niya daw ay, malalagpasan niya yung dalawang pedestrian dito sa harap, sa gilid, bago pa man dumating yung truck. Bago pa niya masalubong yung truck. So, bibilisin niyang malagpasan yung dalawang pedestrian. Kaya mag-i-increase siya ng speed. Pero yun ay false. So, hindi natin pwedeng gawin yun kasi delikado na yun. Kasi di natin alam, baka bigla nang tumawid yung mga pedestrian na yan. So, ito ay false or bats. So, number 2, the child might dash out in front of my vehicle. So, I'll sound my horn and keep driving. So, yung bata daw, baka biglang tumawid sa harap. So, ang gagawin niya daw ay magsa-sound siya ng busina. Magbubusina siya at magpapatuloy sa pag-drive. So, yun naman ay yung level na yun ng danger. Kasi dito sa Japan, bihira talagang magamit yung busina. Hindi gaanong nagbubusina. Kahit maglakad ka dyan sa daanan, sa kalsada, bihira kang makarinig ng busina sa kalsada dito sa Japan. Kasi yung mga horn dito or busina, ginagamit lang talaga kapag talagang sobrang dangerous na yung situation na halos mababangga ka na.
Pero dito ay hindi pa naman. So, hindi mo pa kailangan magbusina. At dito kasi, magbubusina ka at magpapatuloy sa pag-drive. So, ito ay bats or false. Yung number 2 na to. Okay, number 3 naman. It would be better to pass the oncoming vehicle before passing the pedestrians. So, I'll reduce my speed and move to the left and stop. So, ang gagawin mo daw ay mag-reduce ka ng speed and move to the left ka. Ibig sabihin, dito ka sa gilid, dun ka sa lane mo, pero mag-reduce ka ng speed and mag-stop ka. And then, pag lumagpas na yung truck, saka ka magpapatuloy or magpapas dun sa mga pedestrian. Saka ka. So, hihintayin mo, kumbaga, hihintayin mo yung truck na makalagpas muna, makatawid or malagpasan ka, bago mo lalagpasan yung pedestrian sa gilid. So, ganun yung gustong iparating dito sa number 3. Anyway, ang sagot ko dito ay true or maru. Kasi, para safe, kailangan mo mag-slow down, hayaan mo munang palagpasin yung truck bago mo lagpasan yung mga pedestrian. Okay, question number 94. So, ito yung illustration niya. So, mayroong truck sa harap, may mga loads, may mga kahon yata yan, mga box. And then, makikita natin, mayroong red na bandera or flag na nakasabit sa likod. Ibig sabihin, mayroon siyang load or karga na mahaba, mas mahaba sa likod. Mas mahaba sa truck. Kumbaga, nakausli sa likod ng truck. Kaya mayroong red na flag na nakalaylay dyan sa likod. And then, nagbe-blink yung left side, left na indicator. Ibig sabihin, liliko siya sa kaliwa, yung truck na nasa harap natin. Sa likod naman natin, tingnan din natin, i-check natin yung room mirror, yung rear. And then, sa side mirror, check din natin. And then, so, ito yung situation. You are driving along at 40 km per hour. What kinds of things should you be careful of? So, ito yung situation number 1. Ito yung tanong. The vehicle ahead will probably take a long time turning left. So, I'll move to the far right of my lane and partly enter the next lane by crossing the center line. So, yun. So parang kakain ka ng konti dito sa kabilang lane. So, di ba may solid lane dyan? Nakikita natin, solid white lane sa crossing. And then, sabi dito ay, kumbaga parang mag-overtake tayo slightly or kukross tayo sa center line. So, yun ay false na yun. So, ito ay bad. So, hindi natin pwedeng gawin yun kasi delikado rin yun. Hindi tayo pwedeng mag-cross sa center line kasi solid yan. And then number 2, the vehicle ahead will turn left immediately. So, I'll keep driving at this speed. Okay, 40 km per hour. And then truck yan. Pareho kayong nasa 40 km per hour. For sure, yung truck na yan ay mag-slow down yan. Siguro mga 30 or 25. From 40, mag-slow down o magbe-brake yan bago siya lumiko. Siguro mga 30 to 20 ang magiging speed niyan kapag nagliko siya sa crossing na yan. And then, mahaba siya. So, kailangan niya talaga mag-extra caution dyan. Sabihin natin 20 km per hour yung liko niya. Yung speed niya kapag lumiko siya dyan. Kasi mahaba nga yung truck. And then, mayroon pa siyang load na mas mahaba sa likod niya. So, dito, the vehicle ahead will turn left immediately. So, hindi mangyayari yun. Hindi siya pwedeng magliko ng mayroon siyang speed na 40 km per hour o kahit 30. Kasi medyo mabilis yun para sa isang mahabang truck na liliko. And then, so I'll keep driving at this speed. So, ito ay false. So, bats ang sagot dito. Number 3 naman. Even after the vehicle ahead turns left, its cargo might remain in my lane. So, I'll reduce my speed and maintain a vehicle distance. So, yun na nga. Kasi mayroong pangarga siya na mahaba, nakausli sa likod. Kaya mayroong red flag sa likod. Mayroong nakalaylay na red na flag. So, I'll reduce my speed and maintain vehicle distance. So magmi-minor ka talaga. Kailangan nating mag-minor.
So, mag-reduce tayo ng speed and then, kailangan natin na mag-keep distance kasi, yun nga, mahaba yung pangarga niya sa likod niya. So, ito ay true or maru. Okay, last question. Question number 95. So, ito yung picture niya, illustration. Kung makikita natin, mayroong bisikleta sa kabila na parang tatawid. And then, sa likod naman, mayroong sasakyan. Kung makikita natin sa rear mirror or room mirror, mayroong sasakyan sa likod mo. Then sa side mirror naman, parang clear naman siya. And then, makikita natin na ikaw ay liliko sa kaliwa kasi nagbiblink ka. Tingnan natin maigi yung ating picture or illustration kasi nagbiblink yung left turn natin. Ibig sabihin, liliko tayo sa kaliwa. And then, mayroon ding bike sa kaliwa na tatawid din. Patawid pa lang, tatawid din. And then, parang naka-green yung signal light. Meron bang signal light? Parang may nakikita akong signal light na naka-green. So, ibig sabihin, yung bike pwedeng tumawid at ikaw rin pwede ka rin lumiko. So, basahin natin yung situation. You are driving along at 15 km per hour. When you are turning left at an intersection where the light is for pedestrians has begun to flash, what kinds of things should you be careful of? Okay. So, nakago yung mga pedestrian, for sure, ikaw nakago ka rin. Kasi pareho kayong linya. So, yun. So, ito medyo delikado to kasi may mga bisikleta na may mga pedestrians or nagbabike man yan or naglalakad na syempre kapag nagbiblink na, so magmamadali sila na tumawid. So, kahit medyo alanganin na, minsan mayroong mga pedestrian na nagmamadali, kailangan makatawid agad. So, magtatakbo yan or bibilisan nila. And then, ikaw naman, so yun, basahin na lang natin yung question. So, yun. Question number 1. The cyclist might cross recklessly. So, I'll stop before the crosswalk and see what happens. Okay. So, ito, so yan. So, tulad nga nung sinabi ko, pwedeng tumawid yung bisikleta na reckless. So, basta lang tumawid. Kahit nagbi-blink na yung pedestrian na signal light. So stop ka muna kasi hindi naman agad mag-yellow yung natin. Mauunang mag-red yung pedestrian na signal light kesa dun sa signal light ng mga sasakyan. So, kaya mayroon ka pang time na makaliko kapag ganun. So, hintayin mo munang kung tatawid ba talaga yung nakabike or hindi. So, saka ka mag-proceed. So, ito ay nakalagay dito. The cyclist might cross recklessly. So, I'll stop before the crosswalk and see what happens. So, pwede tayo mag-stop dyan before ng pedestrian crossing or crosswalk bago tayo mag-proceed kasi di natin alam kung magpapatuloy ba yung bike sa pagtawid or hindi. Kung tumigil na yung bike, saka tayo lumiko, mag-proceed. So, ito ay true. So, maru ang sagot natin. Okay, number 2. If I stop suddenly, I might be hit by the vehicle behind me. So, to warn the driver, I'll apply the brake with several separate presses of the brake pedal. So, tama yun. Kasi, para warningan din natin yung nasa likod natin, kailangan nating mag-brake check. So, kailangan nating mag-pump ng brake ng several press, mga 2 or 3 na pump ng brake para yung brake light natin sa likod ay mag-blink din. Para yung nasa likod natin, ma-sense na tayo ay mag-i-stop. Okay. So, ito ay true or maru. Okay, number 3 naman. The bicycle is still far away and I think I can complete the left turn before it gets near. So, I'll hurry and turn left. Okay, ito ay delikadong gawin. So, kasi hindi natin alam. I think, you just think, hindi kayo pareho ng pag-iisip. Yung pedestrian or cyclist at saka ikaw,
hindi pareho yung nasa isip. Kaya hindi ka pwedeng mag-assume na yung nasa isip nila ay nasa isip mo rin. So the bicycle is still far away and I think I can complete the left turn before it gets near. So I'll hurry and turn left. So kumbaga, uunahan mo na yung pedestrian. Makikipag-unahan ka sa pedestrian. So yun yung gagawin mo. So yun ay false. So hindi mo pwedeng gawin yun. So ang sagot dito ay false or batsu. So yan guys yung mga example ng mga illustration problems na pwede nating ma-encounter kapag nag-exam tayo sa Honmin exam or yung 100 points na exam sa driving center kapag nagkuha tayo ng driver license exam. So kailangan nating basahin talaga maigi, hindi intindihin yung situation. Kasi sayang nito kapag hindi natin masagot kasi 2 points to. Okay guys, sana ay nakatulong yung video na to. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, paki-like naman, paki-hit yung like button, double like, triple like, or kung ilang like pa man yan. And then, paki-share din po ng video na to, and then mag-comment po kayo sa baba kung mayroon kayong mga katanungan. And then, kung hindi pa kayo nakasubscribe, alam niyo na yung gagawin, subscribe, please click the subscribe button. Okay guys, sana nakatulong to. And then, sa susunod pang mga videos natin, hanggang sa muli, thank you for watching, bye bye!